Isang aktibong freelance photojournalist noong dekada 80, si Ramon Hormilio. Yun na siguro ang pinaka-thrill-seeking na nangyari sa akin. I had 2 kids. We were living nga in Mindiola. Tapos, yun, mahilig ako makialam. Kaya napagitna ako. Pumunta ako doon sa gitna. Sabi ko, malaking rally ito. That was my life-changing experience in Mindiola Massacre. Dito yung mga yung mga militar. Dito, yan. Tapos yung mga nagpapaputok pataas yun. Iskita, dito ka! Hindi naman umabot dito yung mga nagrarally. Diyan bumagsak yung unang dalawa. Dito ako noon. Diyan ka lang. Baka... Ngayon nagpapatago na lang si Ramon ng botohan sa Mindiola. Matatanong mo rito ang lugar kung saan nangyari ang massacre. At nakadisplay pa rito ang mga litratong kuha niya sa araw na yon. Tila nais niyang ipaalala sa mga customer ang mga nasaksihan niya. Kaya ako linagay dito to let everybody strangers, to know what Mindiola is all about. Hindi naman biruan itong lugar na ito. Maraming namatay rito. Kaya doon sa mga nagrarally ngayon, pag-isipan yung Mindiola, hindi pipitsugin lugar to, Brad. A lot of people sacrificed a lot of things. Itong mga nandito, hindi hakot ito. Ito, down to earth. Mga handang mamatay ng dahil sa'yo. Sa isang kudeta noong panahon ni Cory, nalaman ni Ramon ang kanyang hangganan. Huling-huli kong tira yung sa Camelot Hotel. Puro photog, civilian. Walang kamilitar-militar kaming katabi. Bigla may pumutok na 2 o 3, siguro mga 5 to 10 meters away. There and then I decided, I'll go home to my family. Ayoko na. Wala namang sundalo rito, pinapaputukan kami. Kami na pinapaputukan pala talaga. So sabi ko, huwag na ako makailam sa ibang tao. Total naman, nagkakalukuhan na. Oh, itong mga anak ko na lang. Tapos yung karinderia. May hangganan nga ba ang pagkuha ng litrato? At may litrato nga bang worth dying for? When you say no picture is worth dying for, it depends. Kung nandoon ka na sa gitna at wala ka ng tatakbuhan at wala ka ng pupuntahan kaliwa, pupuntahan kanan, aatras, wala ka ng magagawa, tatanggapin mo na lahat ng katotohanan na ibibigay sa'yo, siguro, that was the worth of that picture. Noon, hindi. Nung bata kami, tingin namin noon, invincible pa kami. Or minsan kasi may time na bali-bali ang ribs ko, may mga tama ako ng mga binabato ng mga workers. Naisip mo na yun, kailangan ang trabaho mo kasi as a journalist pagpatuloy. So, hindi pwedeng yung bukas dahil sa isang litrato patay ka na. Kailangan kasama yung self-preservation. No, I believe it is worth dying for. It's worth dying for? Yeah, of course. Why, sir? If you love something passionately, love your art. Should be, okay to die for it, right? Nagtuturo ako noon eh. Alala ko, yung mga kapwa teachers ko, kinancel nila yung ibang klase para makapunta doon sa courthouse, sa Regional Trial Court ng Quezon City para suportahan ako. At pumunta rin yung mga estudyante ko, pati yung mga ibang estudyante. Nung lumabas ako sa van at nakita ako, biglang ang daming nag-cheer. Unang-una, napatibay yung loob ko eh, tungkol sa aking ginagawa. Imbis na matakot o umiwas,
sa pagka-aktivista, lalo akong sumasali sa mga rally, sa mga pag-organize. Pangalawa, dahil na naging political detainee ako, kahit 2 linggo lang, parang nagkaroon ng epekto sa aking status bilang isang aktivista. Noong late 2009, kinontak niya ako sa pamamagitan ng Facebook, private message. Sabi niya, I hope you remember me. We were in Ipil Rehabilitation Center together in 1985. Siyempre, naalala ko siya dahil siya yung babae sa litrato. Saan ang Capitol Subdivision? Petsa yan. Ano ba yung petsa? Lumampas na kami. Hi, si Howie.